Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niyang hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ng mga iyon? Wag, sagot niya. Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. At sa magkakasunod na linggo, tayo po ay nakaririnig ng paliwanag sa ating Panginoong Hesukristo sa paggamit niya ng mga talinghaga. Noong nakalipas na linggo, ang ginamit na talinghaga para ipaliwanag ang paghahari ng Diyos o ang pamamaraan ng pagbibigay ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng talinghaga ng mga hasik. Yung naghasik ng binhi at may nahulog sa batuhan, sa dawagan, sa daan, at sa isang mataba o mabuting lupa, at ang nahulog sa mabuting lupa, ito yung nagbunga ng tig-100, tig-60 at tig-30. So nasa atin po kung anong uri tayo ng tagapakinig ng salita ng Diyos. At ang nakikinig ng talagang ninanamnam at hinahayaan na matanim ito sa kanyang kaibuturan, ito yung mga taong nagbubunga. Pag sinabi rin naman nagbubunga, yung lumalawak ang ating pangunawa, lumalawak ang ating kaalaman o karunungan sa mga bagay sa mundong ito. Kaya hinahasik, no? Lahat ay nakakatanggap. Yun nga lang sa paraan ng pagkilala, doon tayo nagkakatalo-talo. Pero ang hangad, kaya niya ito binibigay, ay para sa ating ikabubuti. Ngayon ay muli ang sabi ni Kristo, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. So yung naghasik, ang Diyos,
Yung binhi, mabuting balita o salita, at ang bukid ay ang sanlibutan, itong ating mundo. At maganda rin po no, na sa linggong ito, sa dami ng mga trigger sa ating buong paligid, sa ating lipunan, pag sinabi yung trigger, yung natitrigger tayo para magalit, natitrigger tayo para questionin ng Diyos, natitrigger tayo sa dami ng mga negative na mga tao, toxic na mga tao sa lipunan natin. At napapatanong tayo no, na bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ito? Yung tanong natin, bakit may masama sa mundong ito? At ito rin naman yung sagot. Bakit umabot tayo sa puntong yon, no? Dito nakalipas na araw, sabi ko, ano ba mga trigger natin? Diba yung, kung napanood po ninyo yung isang documentary film no, ni Cara David, yung mga Aita nagrereklamo kasi yung kanilang kabuhayan, mga bahay sa bundok, tinapunan ng mga basura. Nasira ang kalikasan. Sinisira ang kalikasan, kaya ngayon tag-ulan, ang bilis na naman bumaha. Tuloy pa rin yung mga mining. Nakailang landslide na tayo, ilang tao na ang namatay dahil dyan, pero hindi pa rin tumitigil. Sa mga hearing natin, natitrigger tayo na sana wala na lang sa mundong ito ang senator na yan. Kasi walang, di ba, as human as we are, no, umaabot tayo dyan. At nito, lalo na, no, bakit yung mga nagtatrabaho, yung mga rider, bakit napapatay, bakit nasasaksak, bakit ninanakawan? Kaya yun yung, di ba, yung parang napakabilis natin magsabi na, sana mamatay na lang sila. Parang ganun, no? Pero sabi ko nga, talagang ang Diyos ay laging naririyan kung papakinggan lang natin siya. Sinasagot naman niya ang napakarami nating tanong. Bakit nandiyan pa? Kasi binibigyan tayo ng pagkakataong makapagsisi. Ito yung sabi sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan. Diba? Laging nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos sa lahat. Kaya nga, mabuti ang, sabi sa Salmon Tugunan, mabuti ang Diyos sa lahat ng mga nagsisisi. At sabi sa ikalawang pagbasa, sabi dito, hindi tayo marunong manalangin. Kaya nandiyan ang Espiritu Santo para tulungan tayo manalangin. Kasi hindi nararapat na ang dasal natin, mawala na sila, mamatay na sila. Hindi ganon ang tamang panalangin. Ngayon, sabi sa Ebanghelyo, sa talinghagang ito, napakadali, sabi ng mga kanyang mga lingkod, di ba? No? Kasi sabi na, bakit ganun? Di ba mabuting binhi naman ang inihasik ninyo? Mabuting binhi naman. Bakit mayroong masamang damo? So sabi nung iba, bunutin na natin. Pero sabi nung may-ari, wag. Hindi dahil doon sa damo, kundi dahil sa mabuting binhi. Kasi ang sabi, di ba, wag. Kasi baka mabunot pati mabubuting binhi. Di ba, parang, iniisip. Ang isip kasi ng tao, kinakampihan ba ng Diyos yung masasama? Unang-una, hindi nilikha ng Diyos ang masasama. Ang may likha, demonyo. Tandaan po natin, walang nilikhang masama ang Diyos. Pero yung kaaway, yung demonyo, yan ang nagtatanim ng masamang kaisipan sa tao. Kung sakali, na tayo ay nakakapagdesisyon ng hindi maganda, na nakakaapekto, nakakasakit
ng ating kapwa, tandaan mo, maging sa atin, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbago, na magsisi. Madali pong magturo na sila yung masama, madaling manghusga. Pero tandaan din natin mabuti na nasa Diyos pa rin ang paghatol. Kaya nga, may takdang panahon. Madaling ngayon, sana mamatay na sila. Ngayon, pero may takdang panahon para dyan. Ang kailangan natin sikapin na tayo ay manatiling mabuti. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mabuti ka. Kasi di ba, pag nakukondisyon ng isang tao, bakit kung maalala, kung babalikan nyo, di ba, may mga bansa na bata pa lang, kinukondisyon na ang utak. Itong bansang ito, masasama yan. Itong relihiyon na ito, masama yan. Kaya dapat silang mawala. Dapat silang kinukondisyon. So, kailangan natin din, kung ikondisyon ang ating sarili, bumalik tayo dito sa pinaka-ugat. Nilikha tayong mabuti ng Diyos sa mundong ito. At naniniwala ang Diyos sa atin, naniniwala siya sa taglay nating kabutihan. Kailangan lang natin talagang magdesisyon na manatili sa kabutihan. Nakakatuksong pumanig sa kasamaan kasi yung mga gumagawa ng masama, sila yung mayaman, kumakain ng masasarap, sila yung parang sa pananaw lang naman ng tao, mas maswerte sila. Bakit ganon? Tukso pa rin naman iyon, pamamaraan pa rin naman ng demonyo, kinukondisyon pa rin ang utak ng tao. Kaya napakahalaga na tinatanggap natin, ina-absorb natin ang mga salita, ang mabuting balita na binibigay sa atin. Lalo tigit kapag tayo ay nagsisimba, dumadalo sa banal na pagdiriwang, pakinggan natin ng mabuti. Naririto ang lahat ng kasagutan na nasa ating isip. Amen.